Magandang hapon mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ang balita ngayon, 34 minutes ago. Garapalan, speakers, pork barrel, Tiangco ibinulgar ang garapalang sistema sa ilalim ni Romualdez. Habang abala ang Kamara sa muling pag-upo ni Martin Romualdez bilang speaker nang walang kalaban, ibinulgar naman ni Navotas Representative Toby Tiangco ang isang mas seryosong issue, ang umano'y pork barrel na kontrolado ng Office of the Speaker. Sa isang matapang na pahayag, iginiit ni Tiangco na hindi dapat idinadaan sa Office of the Speaker ang pag-aproba at distribusyon ng mga pondo sa mga programang tulad ng AX, TUPAD, MAIP at AKAP. Ito na po yung mga ayuda. Sabi niya, the Speaker's Office must stop controlling AX, AKAP, TUPAD, and MAIP. Mabigat ito. So, ang sinasabi ng DSWD, wala daw pakialam ang mga politiko sa ayuda. Oh, ito na mismo. Malapit sa Pangulo, si Congressman Toby Tiangco, siya ang campaign manager ng alyansa. Sinasabi niya, kontrolado ng Speaker of the House ang mga ayuda. Ano ba yan? Anong klaseng hindi ko na ma-imagine, no? Sabi niya, what's happening now? Congressmen are forced to request allocations from the Office of the Speaker. Dapat ang ahensya lang ng DSWD, DOLE at DOH ang may control dito. Malala nyo nung bago aprubahan ni Pangulong Marcos ang budget for 2025, ito yung parang may control. Sabi ng Malacanang na dapat hindi basta-basta ma-release kung hindi susunod sa mga ano. So, dapat ahensya ang mag-control ng mga ito para hindi masagulan o mahaluan ng politika. O, akala natin, okay. Yung pala, ito, aligasyon pa man lang ito ha. But nasa inyo, nasa atin kung maniwala tayo o hindi. Sana ang opisina ng Speaker Martin Romualdez sagutin ang aligasyong ito dahil mabigat ito napupolitika ang ayuda. Maganda naman sana dahil pantulong maraming nangangailangan ng tulong. Ang problema, napupolitika, parang naging vote buying na ang ano. Ayon kay Tiangco, ang kasalukuyang sistema ay nagiging isang garapalang anyo ng Speaker's pork barrel dahil hawak ng Speaker ang kapangyarihang mag-aproba, magbawas o tumanggi sa halaga ng pundong ilalaan sa bawat kongresista. So ito rin yung sinasabi ni ni Mayor Magalong. Anong mga kanya, yung 777. May mga binabanggit ni Mayor Magalong bago mag-eleksyon. Ito na, konformasyon. Basta sasama ka daw sa lakad ni Speaker, meron ka ng ganun. Automatic. May alokasyon ka na. So, itong aligasyon ito ni Mayor Magalong parehas sa sinasabi ni Congressman Toby Tiangco. So dapat sumagot ang Speaker of the House sana ito para maliwanagan.
sabi niya, when you have to beg from the office of the speaker, it blatantly becomes the speaker's pork barrel. Hindi rin nakilahok si Chanco sa butuhan para sa speakership, tanda ng kanyang pagtutol sa pamamalakad ni Romualdez. Sabi niya, hindi maganda itong sistemang ito. Independent na lang ako para may magagawa ko ang dapat kong magawa para sa ikabubuti ng aking constituents, which is correct. Kaya lang, halos lahat, super majority ang sumama sa ano. Mabibilang mo lang sa kamay ang bilang mga makongresista na nag-abstain or nag-walk out. Walk out yung mga kongresista from Davao, walk out sila eh. Ano pa? Si Congressman Albi Benitez, sabi niya, kailangan natin ng House Speaker na dapat makatulong pag-angat sa administrasyon ni PBBM, hindi yung hilain siya pababa. Matindi yung pahayag ni Congressman Albi Benitez. So, hindi rin siya bumoto. Okay, para sa ilang mambabatas at mga tagamasid ng politika, ang revelasyong ito ay nagpapakita ng isang mas malalim na suliranin sa loob ng Kamara. Isang sistema kung saan tila nakasentro ang kapangyarihan at pondo sa iisang opisina, kapalit ng lohika, pantay-pantay na serbisyo at tunay na representasyon ng taong bayan. Yan. Ito po. So magbasa tayo sa mga comments. Matindi. Matt Lopez, sabi niya, please pass a law template in computation of funds per area and population per district, per national. Leo Malibago, ang claim to abolish the Senate ay mali. Sa totoo lang, wala naman to. Arturo Kabigting, nagtataka lang ako sa mga kongresista mga ito. Alam na nila ang kilatis ni Tambaluslos, bakit patuloy pa rin nilang pinapanatili ng pagiging speaker nito? Dahil ba sa sigurado na nila pagdating sa pondo? Na Rolly Liwanag, napansin ko lang, nagmistulang sungay na niya yung red and blue, tapos bumagay sa mukha niya. Anyway, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa channel ito. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan ang tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang yero nga ipangatag sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay. O muna ni siya ang pangtabang sa ila. O karon muna ni sila ang matagaan og yero. Salamat kayo! Salamat kayo! Sir! Bye-bye, sir! Salamat kayo! Salamat kayo sa grasya! God bless you all! Human sa pagbahin-bahin ani, butangan pagyud og pangalan ang kada usa. Ay, masilaw no? Ipapas ang dine. Lagi ka naman kain yan isa bata. Tagpanoon man nga ibukas ka bato. Salamat. Naalaya mong ato.
Salamat sa Ginoo. Barong orasa, alas 12 ang takna. Lampasan niya ang dayob. Nik, di man si Mike Kuta. Kay palang Ug karon mo na ni ang balay ni Kuya nga trapal lang. So natagaan na mo siya og yero. Salamat kay sa Ginoo kay naay hinabang nga nakabot sa mua. Ibi na pag-share, salamat kayo. Oo. Pila na din ka kuan niya imong atop? Pila na ka bulan or tuig? Mga kuha naman wa pa yun magtuig. Oo. Pagkaudan Oo. So salamat kayo ya. Salamat.